Mga tol, di man aminin ng China pero alam natin, ramdam natin mga tol na hiyang-hiya sila doon sa nangyari noong August 11. At pinipilit nilang patayin yung issue na yun. Gustong-gusto nilang tabunan, ilubog yung issue na yun mga tol. At mula nga nun, yung banggaan na noong August 11, ayon sa Philippine Navy, mas dumami daw mga tol ang mga Chinese vessels ngayon dito sa West Philippine Sea, partikular mga tol dito sa Bajo de Masinloc. Ayon nga rito, dumami ang Chinese vessels sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Kasunod yan mga tol ng banggaan ng dalawa nilang barko habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard noong August 11. Alamin natin mga tol ang buong detalye nitong balitang ito mula rito sa unang balita sa GMA Integrated News mga tol. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction, commentary, opinion, criticism na tulad nito. Ulitin ko mga kapatid hindi po ako ang nagbabalita. Kitang-kita nyo naman, meron tayong pinapanood na balita. Ngayon, kung ano yung napapanood nating balita, binibigyan lang natin ng reaksyon, konting pagpapaliwanag pa, pag-emphasize pa ng mga kaganapan dyan mga tol. Siyempre pagbibigay ng komentaryo. Okay? Samahan ninyo ako mga kapatid para sa lahat ng mga Pilipinong naniniwala ang West Philippine Sea ay atin yan. No? Samahan ninyo ako mga tol. Magbigay din kayo ng comment ninyo sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Dumami ang Chinese vessel sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea kasunod ng banggaan ng dalawa nilang barko habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard noong August 11. Actually, marami ng barko ang China noon pa. Minsan nga namomonitor natin umaabot sila sa mga nasa 200 plus. Kasama na doon yung mga Chinese militia vessels. Mga nagpapanggap na mga barkong pangisda pero ang totoo ginagamit talaga yun ng militar nila mga tol. No, andiyan na yung presensya nila noon pa kasi nga hindi nila matanggap na talo sila eh. Hindi nila matanggap na pinawalang bisa ng Court of Arbitration yung kanilang claim dito sa kabuuan ng South China Sea. Hindi naman sila inaalisan ng karapatan dyan pero meron kasi silang bahagi. No, yun yung 200 nautical miles nila, dapat hanggang dun lang sila. Kasi nakapirma sila dun sa UNCLOS 'Di ba? Meron tayong tig to 200 nautical miles, not just Philippines, not just China, pati yung ibang bansa, Vietnam, Brunei, 'di ba? Iba pang mga bansa diyan na nakapalibot sa South China Sea. Meron yan tig to 200 nautical miles exclusive economic zone. Para hindi tayo mag-away-away, binigyan na tayo ng tagi-isa nating bahagi. Pero itong China mga tol, napakadamot, gusto kanya yung buo. Gusto kanya yung buo. At yun nga, no, mula nung 2012, mula nung kanilang sakupin na etong Bajo de Masinloc mga tol, mula na magkaroon dyan, kamuntikan na magkaroon ng madugong enkwentro dyan. Ang ginawa ng dating presidenteng Noynoy, yan ay sinampahan sila ng kaso doon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. So 2016, lumabas yung hatol, nanalo Pilipinas, mga kapatid. Kaso hindi yan naasikaso ng dating Pangulong Duterte. Ang akala natin mga kapatid, totoo yung sinabi niyang sasakay siya ng jet ski. Well, ano naman yun? Kumbaga, yung hindi naman literal na sasakay ng jet ski. Ang ibig sabihin is ipaglalaban niya yung ating soberanya pero hindi ganun ang kinahinatnan mga tol. In fact, naging magtropa pa sila ni Xi Jinping. Diba? So ngayon, hanggang ngayon, 9 years na ang nakakaraan mula 2016 hanggang ngayon, kinakaharap pa rin natin tong problemang to dito sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, 7 China Coast Guard vessels at 13 Chinese Maritime Militia vessels ang na-monitor nila sa lugar nitong August 14. Dami, no? Sa kabilang banda, BRP Teresa Magbanwa lang ang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. BRP Teresa Magbanwa mga tol. Ito yung isang barko na nandoon dati sa may Sabina Shoal, kung di ako nagkakamali, nakaangkla doon. Tapos binundol ng Coast Guard nila. Butas mga tol itong BRP Teresa Magbanwa. Napilitan nga itong umalis na Umuwi na lang, alam nyo kung bakit. Kasi yung mga resupply mission doon, yung mga paghahatid ng pagkain, hinaharang ng Coast Guard na yung China, hindi na nakakakain yung mga Coast Guard natin, mga Philippine Coast Guard. Umiinom na nga lang daw sila ng tubig doon mula sa condenser ng aircon Ganon kahirap yung pinagdaanan ng ating mga Coast Guard dahil sa papapahirap nitong China. At binangga nila yung Teresa Magbanwa na butas.
Hindi yun hindi yun aksidente mga tol intentional yung pagbangga nila doon. Pero tignan nyo, sila pa ang may lakas ng loob na singilin tayo sa mga damage na natanggap nila. Itong barkong to napipi ang harapan. Kasalanan naman nila yan, nagkabanggaan naman sila. Diba? Ganun sila kakumag mga tol. Sabi ng National Maritime Council, maaaring gusto ng China na matabunan ng issue ng banggaan ng dalawa nilang barko noong August 11. Gustong matabunan ng China kasi sobrang kahihiyan talaga yun. Wala pang kumpirmasyon ng China sa lagay ng kanilang Coast Guard personnel matapos mapinsala ang kanilang barko. Pero ayon sa ibang report mga tol, may pagluluksa daw na nagaganap doon sa China, no? Tulad nga sinabi ng Coast Guard natin, mga kapatid, ayaw aminin o ayaw ilabas ng China yung totoong nangyari. No, dahil nga naman nakakahiya mga tol, di ba? Ipinapasa nila sa atin yung sisi Pero di ba nga napaulat mga tol, merong 2 o 3 crew ng China Coast Guard ang nasawi dito sa banggaan na to. Kasi kung bago pa mangyari ang salpukan mga tol, may kita dun sa video o huli doon sa video na may mga crew dito sa unahan nitong barkong to. After nung banggaan mga tol, nawala. Hindi mo alam kung saan napunta, kung napipirin ba sila dyan o lumaglag sila sa dagat. Alam mo, hindi natin alam kung anong nangyari. Pero yun nga, no, ayaw sabihin ng China yung about dito sa pangyayaring yan. Siguro ito yung isa na pamamaraan para baligtarin yung nangyari kasi very embarrassing sa kanila. Very embarrassing. And they want again to project na their control para matabunan yung issue. Sabi ito yung isa sa mga pamamaraan ng China, no, para tabunan o para patayin itong issue to. Kasi after nito mga tol, after nitong pangyayaring to, nabalita yan sa buong mundo. Trending mga tol ang kapalpakan ng China. Kaya ngayon pinipilit nilang baliktarin, gusto nilang palabasin, Pilipinas ang nagmaniobran, delegadong maneuver, sabi nga dangerous maneuvers. Kaya daw sila nagkabanggaan na kahit saan mo tignan, wala talagang logic mga tol di ba? Siguro ito yung isang pamamaraan para baliktarin yung nangyari kasi very embarrassing sa kanila. And they want to again to project their control para matabunan yung issue nila. Lalong-lalo na mga tol sa mga Chinese audience nila. Gusto nilang ipakita na talagang dominante pa rin sila mga tol sa kabila nung kahihiyan na yun. Para matabunan yung issue. Sabi naman ng PCG, dapat magpapalipad sila ng surveillance drone noong August 11 pero hindi nagawa dahil tila gumamit daw ng signal jammer ang China roon. Wala pang pahayagan China kaugnay nito. Napaka-importante ng mga mga drone na yon kasi yun yung magpapakita kung ano yung totoong naganap kung ano yung totoong nangyayari mga tol sa karagatan. Pero mukhang may balak na ang China mga tol at pinipigilan nila ang Coast Guard na i-document yan. Kaya ang ginawa nila mga tol, naglagay sila ng signal jammer para hindi makapagpalipad ng drone yung Philippine Coast Guard. Yun ay hinala ng Philippine Coast Guard We always fly our drone, especially if we are subjected to dangerous maneuver, because we have to document it and then submit it to the National Task Force. And at the same time, of course, release it to the public. Diba? Napaka-importante ng documentation kasi tignan nyo to. Diba? Binabaliktad ng China yung nangyari. Tinuturo tayo daw may kasalanan mga kapatid. Diba? Pero kung documented yan, kahit anong gawin nilang pambabaliktad mga tol, wala Hindi uubra yun. This time around, we were not able to launch our drones, and we suspect that there is a jamming of the signal that was conducted by the People's Republic of China. Kaya hinihinala ko mga tol, ang plano talaga ng China, umpisa pa lang, palubugin yung isang barko natin. Ako duda ko lang yun mga tol Hindi ko sinasabing yun talaga nangyari, duda ko lang yun. Yun na talaga ang plano nila. No? At ang isa sa plano nila, kailangan i-signal jam natin yung mga drone nila para walang ebidensya. Kung sakasakali mang lumubog ang barko nila, sabihin natin sila ang nag-dangerous maneuver. Diba? Sila ang may kasalanan kaya nagkabanggaan. Diba? At lumubog yung barko. Wala tayong may papakita diba? Pero hindi ganun ang nangyari. Mismong mga barko nila ang nagkabanggaan pero kitang-kita natin mga nakotol, nag-cross talaga barko nila. Kung tayo yung nasa unahan, UP tayo, lulubog talaga barko natin nun. Baka marami din ating mga Coast Guard ang napahamak. Diba?
Gusto mo bang... Alright mga kapatid, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito sa mga balitang ating napanood? Teka, magbasa nga tayo ng mga comment. Sabi rito, yung secret agreement ni Digong sa China. Kaya pala sabi ni Digong na ibigay na daw natin kasi dagat lang daw yan. Dagdag pa niya na karami daw ng dagat, ibigay na lang natin. Sabi ni Duterte yan eh. At yung pagpanalo natin sa UNCLOS o sa arbitral award ay pareho lang din sila ng China na papel lang daw yan. Sabi rin ng China yan eh, parang pinarot nga lang nila si Digong nun eh. At isa pa, labag si Digong sa 1987 Constitution sa Article 1, Protect the Territory. Yan ba ang tunay na presidente? Well, hindi naman na presidente si Digong ngayon. Dapat hindi nyo na sinasali yan eh. Andirito na tayo ngayon sa panahon ni Marcos o panahon ni BBM. No? At ilang taon na lang, no? 3 taon na lang mga tol, aalis na si BBM sa pwesto. No, nasa kamay natin ng mga Pilipino mga tol kung ano magiging kapalaran din ng West Philippine Sea. Kung ang ilalagay nyo dyan pro-China mga tol, wag na tayong umasa pa sa West Philippine Sea. Kanila na yan, no? Ganun na talaga. Nilagay nyo ba naman pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, pro-China eh. Ganun talaga ang mangyayari. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.